Narinig mo na ba yung Harvard? Kung oo, malamang ang naiisip mo agad ay sobrang talino, sobrang hirap pasukin, at parang pang-ibang level na mga tao lang ang nakakapasok doon. At kung hindi mo pa siya gaanong kilala, isipin mo na lang ito bilang isa sa pinakakilala at pinakamataas na antas ng universidad sa buong mundo, kung saan nag-aaral ang mga future leaders, CEO, at mga taong kadalasang nauuna sa buhay. Pero eto ang tanong, ano ba talaga ang meron sa Harvard? Bakit parang ang mga galing doon ay laging angat, laging lamang, at parang may ibang level ng pag-iisip kumpara sa normal na estudyante? Dahil ba mas matalino sila? O may ginagawa lang silang hindi mo alam? Sa totoo lang, yan din ang inisip ko dati. Akala ko natural lang silang gifted, na parang ipinanganak silang mas lamang kaysa sa iba. Pero habang mas lalo ko silang pinag-aralan, mas lalo kong na-realize na mali pala ang assumption na yon. Sa loob ng 2 buwan, sinuri ko kung paano sila mag-aral, paano sila mag-isip, at kinausap ko mismo ang ilan sa kanila. At dito ko nadiskubre ang isang bagay na medyo nakakagulat, hindi sila puro henyo, hindi sila lahat exceptional, at may ilan pa nga na parang normal lang, katulad mo, katulad ko. Pero kahit ganun, bakit sila pa rin ang nangunguna? Bakit kahit hindi sila pinakamatalino, sila pa rin ang nakakakuha ng pinakamataas na resulta? Dito na papasok ang isang bagay na halos walang nagsasabi, ang tinatawag nilang playbook. Isang simpleng sistema na tahimik lang nilang ginagamit at ipinapasa mula sa mga naunang estudyante papunta sa mga susunod. Hindi ito tinuturo sa klase, hindi ito makikita sa libro, at hindi ito basta-basta ibinibigay sa kahit sino sa labas. At sa video na ito, yun ang matututunan mo. Hindi lang kung ano ang Harvard, kundi kung ano ang ginagawa nila sa likod ng eksena na nagbibigay sa kanila ng edge. Dahil once na maintindihan mo to, marirealize mo na hindi pala ito tungkol sa talino, kundi sa sistema na ginagamit mo araw-araw. The Big Lie. May isang kasinungalingan na matagal nang pinaniniwalaan ng karamihan pagdating sa mga top students, lalo na sa Harvard. At ito yung ideya na kailangan mong maging sobrang talino bago ka maging successful, na parang kung hindi ka gifted, wala ka ng laban. At dahil dito, maraming tao ang hindi na sinusubukan dahil iniisip nila na hindi sila sapat. Pero ang totoo, hindi ito tungkol sa talino, hindi ito tungkol sa kung gaano kakabilis makaintindi o kung gaano kataas ang IQ mo. Dahil kung titignan mo ng mabuti, maraming estudyante doon na hindi naman outstanding sa simula, pero sila pa rin ang umaangat sa huli. Ang hindi nakikita ng karamihan, may sinusunod silang sistema sa likod, isang paraan ng pag-aaral at pag-iisip na hindi obvious sa unang tingin. Habang ang iba ay nagfo-focus sa pagod at oras, sila naman ay nakatutok sa paraan kung paano gamitin ang utak ng mas efficient. At dito pumapasok ang malaking pagkakaiba. Dahil habang ang normal na estudyante ay naniniwala na kailangan nilang mag-aral ng mas matagal para mag-improve, ang mga top students ay naniniwala na kailangan lang nilang mag-aral ng mas tama, hindi paramihan ng oras, kundi paramihan ng tamang galaw. Kaya kung pakiramdam mo dati ay kulelat ka lang dahil hindi ka matalino, baka mali lang ang larong nilalaro mo. Dahil ang totoo, hindi ka kulang sa talino, kulang ka lang sa sistema na ginagamit ng mga taong nauuna sa'yo. Tingnan mo kung paano ka mag-aral ngayon. Kadalasan todo effort ka, mahaba ang oras, minsan umaabot pa ng 10 hanggang 12 hours sa isang araw. Nakaharap ka sa libro, may highlighter, nagme-memorize ng notes, at iniisip mo na habang mas tumatagal ka, mas gumagaling ka. Pero kahit ganun, parang may kulang pa rin, parang hindi tumatama ang resulta sa effort mo. Ngayon, i-compare mo yan sa mga estudyante sa Harvard. Hindi sila laging pagod, hindi sila nakababad buong araw sa pag-aaral, at hindi rin sila umaasa sa simpleng memorization. Sa halip, mas maikli ang oras nila, pero mas malinaw ang focus at mas malalim ang pag-intindi. Habang ikaw ay nagfo-focus sa dami ng oras na inilalagay mo, sila naman ay nakatutok sa kung paano gumagana ang utak. Parang imbis na pilitin ang sarili, ginagamit nila ang sistema ng isip para mas mapadali ang proseso ng pagkatuto. At dito mo makikita ang totoong gap, hindi ito pagitan ng matalino at hindi matalino, kundi pagitan ng taong basta nag-e-effort lang at ng taong may tamang strategy. Dahil sa dulo, hindi panalo ang mas pagod, panalo ang mas marunong gumamit ng tamang paraan. Ang The Feynman Method. May nakausap akong isang estudyante mula sa Harvard at may sinabi siya na hindi ko agad nakalimutan. Sabi niya, karamihan sa mga tao nag-aaral para maalala, pero kami, nag-aaral para maipaliwanag. Noong una, hindi ko agad na-gets yung ibig niyang sabihin, pero habang pinapanood ko sila, doon ko lang naintindihan. Sabi niya, imbis na tahimik lang silang nagbabasa, kinakausap daw nila ang sarili nila habang nag-aaral. Para bang may tinuturuan silang ibang tao kahit wala naman talaga. Naglalakad sila sa kwarto, nagsasalita, nagtatanong, at sumasagot din agad. Parang mini lecture na sila mismo ang teacher at student.
Tapos sinabi niya sa akin, kung hindi mo kayang ipaliwanag ang isang bagay ng simple, ibig sabihin hindi mo pa talaga siya naiintindihan. Doon ko na-realize, hindi pala sapat na sabihin mong gets mo na. Kailangan kaya mo siyang himayin, ipaliwanag, at gawing malinaw kahit sa isang taong walang alam sa topic. Ang tawag pala nila dito ay Feynman method, at ayon sa kanya, ito raw ang isa sa pinakaginagamit nilang teknik. Dahil habang tinuturuan mo ang iba, napipilitan ang utak mo na ayusin ang impormasyon, makita ang mga kulang, at punuan ito. At ang pinaka nakakagulat na sinabi niya, mas konti ang oras na ginugugol namin sa pagme-memorize, pero mas tumatagal sa isip namin ang impormasyon. Dahil hindi lang nila binabasa, pinapaintindi nila ito sa sarili nila na parang responsibilidad nilang ituro ito sa iba. Pero sabi niya rin sa akin, kahit gaano pa ka-effective yung paraan na yon, may limit pa rin ang utak. Hindi mo pwedeng gawin yan buong araw na parang walang kapaguran. Dahil sa huli, mapapagod ka rin, at babagal din ang pag-intindi mo kahit anong pilit mo. Doon niya sinabi yung isang bagay na medyo sumira sa paniniwala ko dati. Sabi niya, hindi kami nag-aaral ng mas matagal, nag-aaral kami ng mas maiksi pero mas tama. At doon ako napaisip, paano naging posible na mas konting oras pero mas mataas ang output? Ngumiti lang siya at sinabi, may paraan para i-hack ang focus ng utak mo. Para kahit hindi kang magpuyat hanggang madaling araw, mas marami kang matatapos at mas matatandaan. At dito niya sinimulang ipaliwanag yung susunod na teknik na ginagamit nila araw-araw. Ang 50/10 rule. Sabi niya sa akin, halos pare-pareho kami ng study pattern dito. Akala ko noon kanya-kanyang trip lang, pero hindi pala. Sabi niya, nag-aaral lang sila ng eksaktong 50 minutes, tapos bigla silang titigil at mawawala ng 10 minutes. Nung una, parang ang ikli naman nun, pero may dahilan pala kung bakit ganun ang setup nila. Pinaliwanag niya na ang utak daw natin mas malakas maalala ang simula at dulo ng isang session, pero yung gitna, kadalasang malabo. Kaya kung sobrang haba ng aral mo, mas maraming parte ang nasasayang. Pero kapag hinati mo ito sa mas maiikling session, mas dumadami ang simula at dulo na naaalala ng utak mo. Sabi niya, hindi namin pinipilit ang utak namin hanggang maubos, pinuputol namin bago pa mangyari yon. Dahil sa 50 minutes, focused pa ang isip mo, at bago ka patuluyang mapagod, papasok na agad ang pahinga para i-reset ka ulit. Pero ang pinaka-importante raw, yung ginagawa nila sa loob ng 10 minutes. Hindi sila nagsa-cellphone, hindi sila nagsuscroll sa social media. Sabi niya, lumabas ka, huminga ka, umupo ka lang at hayaan mong magpahinga ang isip mo. Dahil kapag binigyan mo ng tamang pahinga ang utak, mas mabilis itong babalik sa peak focus. At ang huling sinabi niya, hindi namin hinahabol ang oras, hinahabol namin ang kalidad ng focus. Doon ko naintindihan kung bakit kahit mas maikli ang oras nila, mas marami pa rin silang natatapos at mas tumatatak pa ito sa isip nila. Pagkatapos niyang ipaliwanag yun, akala ko yun na yung pinaka-solid na teknik na maririnig ko. Pero tumingin siya sa akin at medyo natawa. Parang alam niyang may mas malalim pa. Sabi niya, okay na yan kung gusto mong gumaling mag-isa, pero kung gusto mong mas mapabilis pa lalo, kailangan mong gamitin ang ibang tao. Medyo napakunot noo ako doon dahil ang alam ko lang, ang ibang tao ay distraction kapag nag-aaral ka. Pero sabi niya, hindi mo kailangan umiwas sa kanila, kailangan mo silang gamitin. Doon pa lang, parang may kakaiba ng dating yung sinasabi niya. Tapos dinagdagan pa niya ng isang linya na talagang tumatak sa akin. May paraan para yung ibang tao na mismo ang tumulong sa'yo mag-aral, kahit hindi nila alam na nangyayari na pala yun. At doon ko na-realize, hindi lang pala tungkol sa focus at oras ang laro, may mas malalim pang strategy na ginagamit nila. Ang teaching others. May isang estudyante akong nakausap, tawagin na lang natin siyang Sarah. Sabi niya, mukhang mabait ako sa paningin ng iba, pero may dahilan kung bakit lagi akong nauuna tumulong. Nung una, akala ko natural lang na matulungin siya, pero may strategy pala sa likod nun. Tuwing may kaklase siyang nahihirapan, siya agad ang lalapit para magpaliwanag. Simple lang sa paningin ng iba, parang nag-help lang siya. Pero sabi niya sa akin, habang tinuturuan ko sila, mas lalo kong naiintindihan yung topic. At doon niya inamin na hindi lang pala sila tinutulungan, ginagamit din niya sila para mas tumibay ang sarili niyang knowledge. Pinaliwanag niya na kapag nag-aaral ka lang para sa sarili mo, parang optional lang sa utak mo kung tatandaan o hindi. Pero kapag nagtuturo ka sa iba, parang nagiging responsibilidad mo na hindi magkamali. Parang may ibang taong umaasa sa'yo, kaya mas pinapahalagahan ng utak mo ang impormasyon. Sabi niya, hindi ko kailangang mag-review ng paulit-ulit dahil kada nagtuturo ako, parang nagre-review na rin ako. At habang iniisip ng iba na mabait lang siya, hindi nila napapansin na ginagamit niya na pala ang sitwasyon para mas mapabilis ang pagkatuto niya.
At ang pinakatumatak sa akin na sinabi niya, hindi mo kailangan mag-aral mag-isa para gumaling. Minsan, mas mabilis kang aangat kapag may ibang taong involved. Doon ko naintindihan na ang pag-aaral ay hindi lang pala personal na laban. Pwede mo ring itong gawing advantage laban sa iba. Pagkatapos niyang sabihin yun, akala ko yun na yung pinakamatalinong strategy na maririnig ko. Pero tumingin siya sa akin tapos bigla siyang tumahimik sandali, parang nagdadalawang isip kung sasabihin pa niya yung susunod. Sabi niya, may isa pa, pero hindi lahat gustong pag-usapan to. Doon pa lang, alam mong may kakaiba ng papasok. Hindi na ito tungkol sa pag-intindi o pag-aaral lang. May halong ibang level na ng laro. Dinagdagan pa niya ng isang linya na medyo unsettling pakinggan. Hindi lahat ng top students umaangat dahil lang sa sarili nilang galing. Medyo napakunot noo ako dahil parang may ipinapahiwatig siyang hindi normal. Tapos sinabi niya, minsan, para manatili sa taas, kailangan mong siguraduhin na hindi makakaakyat ang iba. At doon ko na-realize, hindi lang pala tungkol sa pag-aaral ang usapan. Minsan, nagiging laro na rin ito ng psychology laban sa ibang tao. Ang psychology warfare. May kinuwento siya sa akin tungkol sa isang kaklase nila. Tawagin na lang nating Marcus. Sabi niya, hindi siya yung tipo na laging sumasagot o nagpapakita ng galing sa klase. Sa katunayan, madalas tahimik lang daw ito, nakikinig, at parang walang ginagawa. Pero sabi niya, doon nagsisimula yung strategy. Hahayaan daw ni Marcus na magsalita muna ang iba, mag-explain, magkamali, o magpakita ng effort. Tapos sa dulo, saka siya magsasalita ng parang casual lang, parang may idadagdag lang. At dito nagiging kakaiba, dahil ang sasabihin niya hindi lang simpleng sagot. Iko-connect niya ito sa mas mahirap na topic o sa bagay na hindi naman kailangan sa moment na yon. Sabi niya, parang normal lang pakinggan, pero mapapaisip ka kung bakit hindi mo alam yon. Ang epekto, habang iniisip ng iba na may natutunan sila, bigla silang nagdududa sa sarili nila. Nawawala ang focus nila sa main topic at napupunta sa confusion at pressure, at yun mismo ang gusto mangyari. Sabi niya sa akin, alam niya na relative ang grades, ibig sabihin hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Kailangan mo lang ng maging mas mataas kaysa sa iba. Kaya naman imbis na puro sarili niya lang ang ini-improve, subtly niyang binababa ang confidence ng mga nasa paligid niya. At ang pinakadiretso niyang sinabi, hindi ito malinis na paraan, pero totoo ito. Dahil sa ganitong galaw, hindi lang siya nag-aaral para pumasa. Nag-aaral siya para manatili sa taas habang ang iba ay unti-unting nawawala sa laban. Sa huli, may isang bagay na paulit-ulit nilang binabalikan. At ito yung hindi agad nakikita ng karamihan. Sabi nila, hindi panalo ang pinakamasipag, panalo ang pinakamarunong gumamit ng tamang sistema. Doon ko na-realize na mali pala ang focus ng maraming estudyante. Habang ang iba ay todo effort, dinadagdagan ng oras, pinipilit ang sarili kahit pagod na. Sila naman ay mas pinipiling intindihin kung paano talaga gumagana ang pagkatuto. Hindi nila nilalabanan ang utak nila, ginagamit nila ito sa mas matalinong paraan. Sabi pa ng isa, pwede kang mag-aral buong araw, pero kung mali ang approach mo, mabagal pa rin ang progress mo. At doon mo makikita ang malaking pagkakaiba, hindi sa dami ng ginagawa, kundi sa kalidad ng bawat galaw. Ang totoo, hindi ka kulelat dahil kulang ka sa talino. Madalas, kulelat ka lang dahil ginagamit mo ang parehong paraan na ginagamit ng karamihan. At kung lahat kayo pare-pareho ng ginagawa, natural lang na pare-pareho rin ang resulta. Kaya kung may isang bagay kang dapat baguhin pagkatapos nito, hindi yung effort mo, kundi yung sistema mo. Dahil sa dulo, ang lamang ay napupunta hindi sa pinakapagod, kundi sa pinaka-strategic mag-isip. Bago ka umalis, may isang linya na iniwan sa akin na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Sabi niya, kung palagi mong ginagawa ang dati mong ginagawa, makukuha mo lang din ang dati mong nakukuha. Na simple lang pakinggan, pero kung iisipin mo, yun ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umaangat. Dahil kahit gaano ka kasipag, kung hindi mo binabago ang paraan mo, umiikot ka lang sa parehong resulta. Parehong pagod, parehong struggle, parehong outcome, at yun ang cycle na hindi napapansin ng karamihan.